Welcome to One Kwentista Channel. Dahil ang bawat isa sa atin ay may kwento. This is Miko. And I'm Frankie. At don't forget to like, share, and subscribe na sa ating channel. Welcome to One Kwentista Historical Tour. Aming sinasabuhay, dakilang lolo, dakilang lola, dakilang puso ng tahanan, nakibaka sa buhay at siyang pumapatnubay, kaya ngayon nagbabalik tanaw. Huwag niyong kalilimutan, dakilang lolo, dakilang lola, dakila ka sa buhay ko, sa puso ko. Baka sa buhay at siyang pumapatnubay, kaya ngayon nagbabalik tanaw ang iyong tagumpay. Mga ambag sa bayan, mga apo, huwag niyong kalilimutan, dakilang dakilang lola, dakila ka sa buhay ko, sa puso. Ayan na Lisa, nakamag-anak ni Emilio Jacinto na kilalang utak ng Katipunan, umaasa siya na magsisilbing inspirasyon ang mga poster na ito sa mga kabataan. Masaya kami that ino-honor pa rin si Emilio Jacinto, lalo na sa panahon ngayon na nakakalimutan na natin yung history ng Katipunan. Napapalitan na siya ng bagong mga history ng Philippines. Sa mismong lugar kung saan inilathala ang nasa 2,000 na mga kopya ng Ang Kalayaan, nakilala ko ang nagpakilala lang apo sa ikalimang henerasyon ni Emilio Jacinto, si Melissa Dona. Anong mga kwento niya at tungkol sa ginawa niya sa Kalayaan? Una po talagang nagtatago yung mga Jacinto Kaya po nagpalit kami ng apelido. Ginamit po nila yan sa pagkakalap ng mga Katipunero nung araw. Dalasan, ang mga Katipunero magkakamag-anak. Palihim kasi. Nung lumaki na sila, kailangan na nilang mag-aklas. Isinulat nila ang Kalayaan para pag-aalabin ang mga puso't damdamin ng mga Pilipino para makapag-aklas sila sa Kastila. Na yung lolo niya. Uy! Ano ka? Carla, gayahin mo yung post. Every time nagpupunta kami sa sa mga Katipunan, event. Naku, nawawala si Carla.
sinasabuhay. Dakilang lolo, dakilang lola, dakilang puso ng tahanan. Nakibaka sa buhay at siyang pumapatnubay, kaya ngayon nagbabalik tanaw ang iyong tagumpay. Inaambag sa bayan mga apo, huwag niyong kalilimutan. Dakilang lolo, dakilang lola, dakila ka sa buhay ko, sa puso ko. Nakibaka sa buhay at siyang pumapatnubay, kaya ngayon nagbabalik tanaw. Nagkasakit po siya? Ang iyong Parang pandemic po yun, di ba, yung malaria sa dati? mga ambag sa bayan, mga apo. Eh, bata pa siya namatay. Yeah. Yan ang reason kung bakit kami naaral. Ang kartilya ng Katipunan ni Emilio Jacinto. Una, ang kabuhayang hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi damong makamandag. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, dahil nga historically ang Filipino ay mga naging alipin ng Espanyol, ang tanging alam lamang ng mga Pilipino noon ay ang pagtatrabaho nga o pagsisilbi. So syempre bilang mga Kristiyano, dahil nga mga Kristiyano tayo habang lumalaki, dahil nga sa pamumuno ng Kastila, ang ibig sabihin lang nito, ang hindi pagsiservisyo ng naayon sa batas ng Diyos at naayon sa batas ng tao ay walang kadahilanan, or parang hindi Makabuluhan. hindi Makabuluhan. kabunga-bunga. Yes, makabuluhan pala. Yun. Basa! Ang kabuhayang hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi damong makamandag. Ano ibig sabihin yan? Huwag mapasok sa isip ko. Hindi ko maintindihan. Bakit ganun? Bakit? Daw? Gusto ko Tagalog eh. So, ang ibig sabihin nun, hindi lang tayo basta nagtatrabaho. Dapat, sa every time na nagtatrabaho tayo or we are doing something, dapat meron tayong pinanghahawakang advocacy. Katulad ng One Kwentista, we're not just working, we are helping other artists to access our art materials.